sa paulit na x-ray. So, ito naman ay pinadala sa atin. Ang sabi niya ay, bakit daw hindi nagbabago? 2 months na daw siyang nagtitake ng anti-TB na medication. So, ito yung una niyang x-ray. June or July 2024. So, last year. Kung titingnan mo nga naman, meron naman nga talagang infiltrates magkabila kahit dito, diba? Ngayon, ang basa kasi dyan ay ito. There are few ill-defined infiltrates in both upper lobes. So, meron. Heart is not enlarged. So, hindi naman malaki ang puso. The great vessels are unremarkable. Hemidiaphragm and costophrenic sulci are intact. And then, yung bone din ay intact. So, ibig sabihin nun, walang nakita naman na tubig sa baga. Wala din naman nakita na problema sa buto. And then, ang nakalagay dito is consider few tuberculous infiltrates both upper lobe. So, mas maganda matanong kung meron ba siyang symptoms before, may mga ano ba nararamdaman niya, may ubo ba siya, may weight loss ba siya, may dumadahak ba siya ng dugo, masakit ba ang likod niya, naglalagnat ba sa gabi, di ba, namamayat. So, yun yung mga, ilan sa mga kailangan nating malaman na symptoms. And then, ito yung x-ray niya bago siya mag-take ng TB medication. So, kung titingnan mo nga naman talaga, meron naman talaga, mas kita dito sa x-ray na to, tsaka itong kabila, di ba, ito, yan, yan, kita naman na meron. Ito yung nakita nyo pa rin kanina, ito. Yan. So, meron. Pag tinignan mo, ayan yung puso, hindi rin naman siya malaki. Ito ay mukhang babae. Babae yung patient na ito. So, ito yung bago siya mag-take ng TB medication. So, ang basa dyan ay, ito yung basa naman dyan. Follow-up examination showed regression of the minimal PTB infiltrates on both upper lobes, no active parenchymal infiltrates seen at this time. Heart is not enlarged, other visible chest structure are stable. Ngayon, ang question ko dito is, itong pinadala na result na x-ray, kasi yung kung titingnan natin, meron, diba, merong infiltrates dun sa magkabila. Ngayon, ang nakalagay dito sa official is follow-up examination na. So, malamang sa malamang, meron siya ulit na x-ray bago siya mag-take ng medication, or meron pa siyang mas dating x-ray kasi na-compare with this x-ray, meron siyang ka-comparison at ang sabi meron daw regression. So ibig sabihin yung nakita na TB sa magkabila niyang baga nag-regress, ibig sabihin nabawasan. So yun yung may comparison ito. So I don't know if yung unang x-ray ba yung comparison or meron pa siyang x-ray ulit bago dito. So, yun yung sabi dito, chronic inflammatory changes, both apices. So, ibig sabihin, TB pa rin yun. Kumbaga, chronic is matagal na, inflammatory changes, both apices, magkabilang lungs. So, with this, bumawas yung kanyang TB. And then, ito naman yung after 2 months daw na x-ray niya. So, kung titingnan mo nga naman, still meron pa rin Ayan Teka, wait lang. Ayan. Ito, yan. Tsaka dito sa kabila, meron pa rin talaga. Ayan. Meron dyan. Ito. Meron. So, ngayon, though ang pangit kasi ng x-ray na to, ang pangit nung pagkaka-x-ray, yung exposure, hindi ganun kaganda. So, ngayon, punta tayo dun sa reading. Ayan, ito na. So, after 2 months daw ng gamutan, ito daw yung result. So, ang sabi is, follow-up examination showed no significant interval change of the minimal residual PTB infiltrates on both upper lobes. So, pagka ganyan, follow-up, nakalagay, ibig sabihin, may pinag-comparean yan. So, same thing dun sa yung sa second na x-ray, may pinag-comparean yan. So, definitely, baka meron siyang x-ray na hindi pa sa atin na-send. And then, ito, ang sabi, wala nang pagbabago. Yung kanyang x-ray, pag kinompare mo, wala na nagbago dun sa parang yung puti-puti dun sa magkabilang baga niya. No definite active parenchymal infiltrate seen at this time. Heart is not enlarged, hindi pa rin malaki ang puso niya. And then, yung the rest ng chest structures niya ay stable. So, walang tubig pa rin, okay pa rin yung mga buto-buto niya. So, ang impression is inactive chronic inflammatory changes both apices. So, ibig sabihin, pagka ganyan, wala nang pagbabago. So, ibig sabihin, hindi lumalala din yung tuberculosis. Though, hindi rin siya parang nagre-regress. Kasi, technically, kapag nagkaroon tayo ng TB, kapag nag-scar na yan, nagkaroon dyan ng damage sa lungs natin,
most of the time, hindi na nawawala yung scar niyan. Hindi na siya nawawala. So, ang pinaka-best pa rin nga, kaya ina-advise natin, kapag kayo ay merong nakita sa lungs ninyo, mas maganda kung saan kayo nagpa-x-ray, doon pa ulit kayo magpa-x-ray para merong comparison silang nakita. Ngayon, kung lagi na lang no significant change, halimbawa after 6 months ng gamutan, no significant change. So, yun na yung pinaka-scar mo na yun. And then, halimbawa, after 1 year, hindi ka na umiinom ng gamot, diba? Naka 1 year ka nang walang medication, nagpa-x-ray ka, ang ganyan pa rin nakalagay, no significant interval change dun sa TB. So, pwedeng scar na lang din talaga yan. Ngayon, kung halimbawa, after 5 years, 10 years, biglang nagkaroon ng change, dun tayo mag-worry. Halimbawa, kapag lumaki yung damage ng TB, so, ibig sabihin, baka mamaya, na reactivate yung TB at kailangan ulit ng gamutan. So, kasi pwede yun eh. Pwede yung mangyari. So, sana ay nakatulong tong video. Ingat at bawal magkasakit.